Hello everyone! So once again, it's me, your nurse at MEFC, and for today's vlog, ang topic po natin ay isang requested content by Sir Rodel Dizon. So ang gusto niyang malaman or i-discuss natin is, paano po ba nangyayari or anong mangyayari kapag meron kang dalawang vagina? Isang tao pero dalawang vagina. Very rare. So, tinatawag nila po itong uterine didelphys. Kung makikita nyo po, meron po ditong dalawang bahay bata, dalawang uterus, dalawang cervix, and dalawa ding vagina. Ang uterine didelphys po, or tinatawag na double uterus, ay sinasabing uterine malformation. And ito pong sinasabi natin dito is very rare. Opo. Bakit? Kasi sa statistics po mga madam and sir, merong isang babae sa 2,000 lamang po ang nagkakaroon nito. So kung mapapansin nyo, parang wala namang problema kasi may kanya-kanya sila. May side A, may side B. Ano? Ang vagina ni side A, meron siyang cervix, meron din siyang uterus, meron siyang kanyang fallopian tube, and even yung ovaries niya. No? So parang wala namang problema. Pero, may katanungan tayo. Posible po bang Posible po bang mabuntis ang isang babae kahit merong uterine didelphys? Anong sagot niyo? Yes, definitely posible po. Wala kang problema if you are trying to get pregnant, ano? Pero ang malaking problema is sustaining the pregnancy. So ang uterine didelphys po or double uterus mga madam and sir ay merong imbalance sa tissue ratio. Opo. So ano ibig sabihin? Mas marami po kasi ang connective tissue niya kaysa sa tinatawag na muscle tissue. Kasi ang normal healthy uterus po mga madam and sir ay balance sa pagitan ng connective tissue at ng muscular tissues. So kahit na kayo ay nag-release na ng egg galing sa inyong ovaryo and fertilization takes place, ang problema naman mga madam and sir ay sa implantation. Bakit po? Gaya po na sinabi ko sa inyo kanina, rewind tayo, nagkakaroon ng imbalance sa pagitan ng connective tissue at ng inyong muscular tissues. Okay? So kapag mas maraming connective tissues po kasi mga madam and sir, anong mangyayari? Yung implantation na naganap mga madam and sir ay magkakaroon kayo ng pregnancy loss due to less po kasi yung blood flow na pumupunta dyan sa inyong bahay bata. So another thing mga madam and sir, kung kayo naman ay nakalampas na sa first trimester, dito sa second trimester, ang problema na ay sustaining pregnancy. Bakit po? Gaya po na sinabi ko sa inyo, imbalance ang ratio sa pagitan ng connective tissues and ng inyong muscular tissues. So hindi siya parehas ng healthy uterus na tinatawag. Ano ibig ko sabihin? Kapag lumalaki na si baby sa healthy uterus, nag-e-expand kasi elastic yung inyong bahay bata. Compare naman po dito sa may uterine didelphys, mga madam and sir, rigid po yung kanyang kinalalagyan, no? So ang tendency po, hindi po ganun ka-expand, natigas ang kinalalagyan ni baby o yung bahay bata. So definitely, anong mangyayari? Magkakaroon po ng miscarriage. So anong treatment dito? Mga madam and sir, nagkakandak po sila ng surgical procedure. Actually po ang nangyayari po dito, pinag-fuse po nila yung dalawang uterine cavity. Kasi diba po, dalawa po ang kanyang bahay bata. Pinag-iisa po nila ito. Tinatawag nila po itong uterine unification surgery. O sabihin natin, uterine fusion, mga madam and sir. So para kaya na nito mag-expand up to third trimesters. By the way, mga madam and sir, ang uterine fusion surgery o tinatawag nilang uterine unification ay pinag-iisa din po nila ang dalawang cervix and even po dalawang vagina. So kung ang katanungan nyo, pwede po bang magbuntis ng sabay ang side A at side B? Yes, but sustaining pregnancy, doon nagkakaproblema. So if you want another vlog mga madam and sir, just comment down below sa inyong request. Maraming salamat po. God bless!